Ang mga salik na nakakaapekto sa supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga supplier sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ngunit maliban sa presyo ay may iba pang salik na maaaring makaapekto sa kakayahan at kahandaan ng supplier na magbenta ng kanilang produkto o serbisyo. Ating talakayin ang ilan. Ang unang salik na maaaring makaapekto sa supply maliban sa presyo ay ang pag-unlad sa teknolohiya. Ang makabagong paraan sa paglikha ng mga produkto at serbisyo ang siyang magpapataas sa antas ng produksyon. Ang paglikha ng produkto ay nangangailangan ng iba't ibang salik gaya ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneur, at ang bawat isa ay may katumbas na kabayaran. Ang mataas na gastusin sa produksyon ay nagpapababa sa dami ng supply. Pangatlo ay ang subsidy. Ito ay tumutukoy sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan sa isang industriya o negosyo upang makatulong sa kanilang operasyon para mapanatiling mababa o mapagkompetensya ang presyo ng isang kalakal o serbisyo. Ang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan para sa maliliit na negosyo ay maaaring magdulot ng pagtaas sa supply. Ang klima o panahon ay may malaki ring epekto sa produksyon ng mga produkto at serbisyo. May ilang produkto o serbisyo na karaniwang isinasagawa tuwing ito ay naaayon sa klima o panahon. Ang inaasahang pagbabago sa presyo ay maaari ding makaapekto sa kahandaan at kakayahan ng isang supplier. Kung inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo ng kanilang produkto sa madaling panahon, ito ay kanilang itatago muna upang maibenta sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ang bilang ng nagbibili ay nakakaapekto rin sa dami ng supply. Ang pagdami ng bilang ng nagbebenta ay nagdudulot ng pagtaas ng supply. Nakakaapekto din sa supply ang pagbabago sa presyo ng mga kaugnay na produkto. Sa pagpasok ng mga salik na ating tinalakay ay maaaring magkaroon ng paglipat ng kurba ng supply kahit walang nagaganap na pagbabago sa presyo. Kapag nagkaroon ng pagtaas sa supply ng walang pagbabago sa presyo, ito ay lilipat pa kanan. At kapag nagkaroon naman ng pagbaba sa supply ng walang nagaganap na pagbabago sa presyo, ang kurba nito ay lilipat pa kaliwa. Magbigay tayo ng ilang halimbawa kung saan ay nagkaroon ng paglipat ng kurba ng supply. Ang pagpasok ng buwan ng Marso ang hudyat ng pagsisimula ng tag-init sa bansa. At dahil dito ay maraming negosyante ang naengganyo na magbenta ng halo-halo. Ito ang magiging dahilan upang dumami ang nagbebenta nito. Sa pagpasok naman ng buwan ng Hunyo ang pagsisimula ng pag-ulan sa bansa. Ito ang magiging dahilan sa pagkaunti ng mga nagtitinda ng halo-halo. Ito ang magiging dahilan sa paglipat ng kurba nito pakaliwa. Ating subukan kung inyong naunawaan ang aralin. Tukuyin kung tataas o bababa ang supply sa mga sumusunod na sitwasyon. Mabenta ngayon ang pagtitinda ng buldak ramen, kaya marami ang nagtitinda nito. Dumaan ang malakas na bagyo sa gitnang Luzon na sumira sa maraming taniman ng palay. Patok na patok sa mga tao ngayon ang pagkain sa mga unlimited sanggupsal. Marami sa mga nagtitinda ng frozen goods ang hindi muna nagbenta ng kanilang produkto dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito. Ang pamahalaan ay namigay ng mga libreng binhi at fertilizer sa mga magsasaka. Ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Ang mga salik na nakakaapekto sa supply.